Kinben Book 6, Chapter 97. Araw na nga ng Martes, makikita na nga ang team ng Calapan City na sakay sa bus na papuntang Maynila. Papunta nga sila ng Naiya dahil papunta na sila ngayon sa Jensan. Doon kasi ang second venue ng kanilang next 3 games. Habang nasa biyahe nga ay makikita nga si Ricky na nakatingin sa labas. Tila ba puyat ang itsura sa nangyaring bakasyon niya sa Calapan. Katabi nga niya si Maki na napansin na ito kanina pa kay Ricky sa Calapan pa lamang. Mukhang sinulit mo ang pahinga mo sa Calapan ah. Sabi nga ni Maki na tila may ibig sabihin na mga lalaki lang daw ang makakaisip. Napangiti naman ang pilit si Ricky nang marinig iyon. Napahikab muna siya nang pumaling ng tingin sa kanyang kuya Maki. Alam niya ang nais nitong ipabatid sa winika nito kaso hindi iyon ang nangyari sa kanyang pagtigil ng ilang araw sa Calapan. Ganito talaga kuya kapag ang baby ninyo ay sa gabi gising. Napapangiting wika na nga lang ni Ricky at si Maki ay napangiti na lang ng pilit nang marinig iyon. Maligalig ba ang baby ninyo kapag gabi? Tanong nga ni Maki na napaisip din sandali. Mabuti na lang daw at hindi ganoon ang anak niyang si Kobe. Oo kuya, ang masaklap, nasisi pa ako ni Andrea. Hindi raw ganoon ang anak namin noong wala ako. Parang iyong pag-uwi ko ang naging rason kaya ganoon ang naging sleeping habits ng baby namin. Napangiti na nga lang si Ricky nang sabihin iyon. Si Maki naman ay napatingin sa malayo at nakaramdam ng awa kay Ricky dahil doon. Napatingin naman si Ricky sa labas ng bus sa bintanang katapat niya. Naalala pa nga niya ang pag-alis niya kanina sa bahay nila. Parang tuwang-tuwa pa raw si Andrea. Walang goodbye kiss at walang ingat. Basta umalis na raw siya. Pagtingin nga niya sa phone ay makikitang walang mensahe si Andrea. Kung sa bagay, ilang araw na hindi rin nakatulog ang isang iyon. Parang ayaw ko na tuloy munang umuwi kapag ganoon. Natatawang wika na nga lang ni Ricky sa sarili. Isinandal na nga niya ang kanyang ulo sa bintana at itinaas ang hood ng kanyang suot na jacket. Humalukip-kip siya at nagpaalam sa kanyang kuya Maki na matutulog na raw muna siya sa biyaheng ito. Sana lumaki na agad ang anak ko. Sabi pa nga ni Ricky sa isip niya bago ipikit ang kanyang mga mata. Si Maki naman ay napatingin na lang sa TV sa may gitna ng bus nang makitang natulog na si Ricky. Mabuti na lang at hindi ako nagaya kay Ricky. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili at dito na nga niya itinuon ang tingin sa kanyang pinapanood sa TV sa loob ng bus. Samantala sa isang pwesto naman sa loob ng bus ay makikita nga magkatabi sina Marky at Tristan. Tahimik lang si Tristan ng mga oras na iyon hanggang sa bigla na lang siyang pinulbit ni Marky at may ipinakita sa phone niya. Pasimpleng lumingon si Tristan at nang maaninag ng mata niya ang image na naroon ay dito na nga napatakip ng bibig si Marky. Si Ana ang sisihin mo, siya ang nag-send sa akin noong isang araw. Sabi nga ni Marky na nagpigil ng tawa. Ang bait mong tingnan, halatang underman ka ni Ana. Sabi pa nga ni Marky at makikita naman si Tristan na napabuntong hininga. Para saan pa raw na magreklamo siya. Nakita nga rin siya ni Carlo at wala na rin siyang nagawa. Napailing na nga lang siya at napatingin sa labas ng bintana. Sira ulo talaga iyang si Ana. Kapag ako ay hindi nakapagtempe, hihiwalayan ko na iyan. Sabi nga ni Tristan at lalong napatawa si Marky. Huwag ako, alam kong patay na patay ka kay Ana noon pa. Hayaan mo na, namiss ka lang siguro noon. Sabi nga ni Marky at si Tristan ay napapikit na lang. Wala raw siyang naririnig. Babaero ka kasi, kaya hindi mo ito nararanasan. Sabi na nga lang ni Tristan. Uy, matagal na ako nagbago. Banat nga agad ni Marky na marahang napatawa nang may maalala siya sa kanyang nakaraan. Mula naman sa likuran ng dalawa ay naroon sina Baron at Larry na magkatabi. May napansin ako sa matilos na babang ito ah. Sabi nga ni Baron sa sarili. Kanina kasi, nang makita niyang bumaba ito mula sa sasakyan na naghatid dito mula sa bako ay parang ibang tao na ito. Hindi man siya sure, pero parang hindi niya maramdaman iyong kayabangan nito kapag nakikita niya. Ano kayang nangyari rito? Parang nakislap ang mata. Talagang kailan pa ito natuto magbasa ng libro? Nasabi pa nga ni Baron sa isip nang pinasimplihan niya ito ng tingin. Nagbabasa nga sila rin ng isang novel na romance ang genre at English ang title. Ngumingiti ito ng marahan, nasusundan ng pagseryoso. Maya-maya ay parang kikiligin, tapos maya-maya ay parang tuwang-tuwa naman. Sa isang pwesto naman sa unahan, makikita naman si Mover Flores na seryosong nakatingin sa bintana ng bus. Nasa kabila niya si Sir Felix na kasalukuyang nakasuot ng salamin sa mata at nagbabasa ng article sa kanyang tablet. Namimiss ko si Rich.
Sabi na nga lang ni Mover sa sarili na marahang napangiti. Nagpatuloy pa ang biyahe nila hanggang sa bumaba na sila sa PTEX at mula roon ay sumakay muli sila ng bus para dumiretso na sa airport. Pagdating nila roon ay 1 oras pa silang naghintay para sa kanilang sasakyang eroplano. Tatagal nga ng mahigit 1 oras ang kanilang biyahe at makikitang si Baron ay nagrereklamo na dahil parang bingi na naman daw siya sa eroplano nito. Nakikita naman si Shaquille na excited na sa muli niyang pagsakay sa eroplano. Isa pa, makakarating na naman daw siya sa malayo at marami na naman daw siyang ika-capture na pictures sa kanyang phone. Makikita kaya natin kuya si Pacquiao sa Jensen? Tanong pa nga ni Shaquille kay Marlon. Hindi ko alam pero sana ayos kung makikita natin. Idol ko yun sa boxing. Sagot naman ni Magbuo. Mula naman sa hindi kalayuan sa waiting area ay may ilang teams din na makakasabay sila sa pagpunta sa Jensen. Narito ang Cavite Ballers at ang Manila Gamers. Dalawang Palawan teams nga rin ang papunta sa Jensen dahil nasa schedule din sila ng laro roon. Mukhang sa Palawan Airport na lang sasakay ang mga ito papunta sa lugar na pagdadausan ng laro. Ang team naman ng Orminay sa Bicolang venue, ito ay base sa chat ni Henry kay Mover. Makakalaban daw ng mga ito ang Naga at Albay doon. Nagsimula na ngang mag-announce ang area nila para sa may mga flight papuntang Jensen. Dito na nga makikita ang pagtayo ng mga mananakay at tila ang uukupahan ng buong eroplano ay ang 3 teams na narito ngayon. Sina Baron at Tristan nga ay pasimpleng napatingin sa mga players ng Manila na parang hindi agad din gusto ang klase ng tingin sa kanila. Ano ba ang standings ng Manila Gamers? Tanong nga ni Tristan kay Baron. Hindi ko alam. Mabilis namang sagot ni Baron at si Tristan ay napailing na lang. 3-2 ang record nila. Pero maganda ang last 2 games nila dahil sa pagtalo nila against sa Beijing Dragons at Bacolod City Smilers. Dalawang malakas na teams. Sambit nga ni Mover at napaseryoso naman si Baron nang maalala ang tumalo sa kanilang mga players ng Bacolod sa 3v3 nila sa Bulacan. Napanood ko ang laro nila laban sa Bacolod noong Sabado. Dikit ang laban nila pero natalo sila sa clutch plays ni Viray. Siya ang nag-take over ng 4th quarter. Sabi nga ni Baron na napatingin sa ace player ng Manila Gamers na si Marvin Viray. Ganon din ang ginawa nila kahapon sa Dragons. Ang clutch plays din ni Viray ang nagpapanalo sa kanila. Sabi naman ni Tristan, pero back to back ang laro ng Dragons dahil tinalo pa nila ang Batangas noong linggo. Kahit pa, kita naman ninyo ang buong game. Nasa Dragons ang momentum, pero si Viray na naman ang trumabaho para sa team nila. Sabi naman ni Mover, makikita ngang lumabas na sila ng building at nagdiretso na sila sa eroplanong kanilang sasakyan. Makikita na nga ang paglipad ng eroplano mula sa airport papunta ng Jensen. Tumagal ito ng mahigit 1 oras at sa paglapag nito sa destinasyon ay makikita na nga ang excitement sa mukha ng mga players ng Kalapan, lalo pat ngayon lang nakapunta ang karamihan sa kanila rito. Pagbaba pa nga lang ay makikita na kaagad ang pagkuha ng pictures ni Shaquille at Baron sa paligid. Pasimple namang nakamasid sa kanila ang ilang mga players na kasama rin nila, lalo na nga si Marvin Viray. Seryoso nga niyang pinagmamasdan si Ricky Mendez na parang tamlayan ng datingan ng mga oras na iyon. Ang tagal pa bago ko makaharap ang isang ito. Sabi na nga lang ni Viray na napatingin sa malayo. After nga ng pagkapanalo ng Pampanga sa Kalapan noong nakaraan ay nakipagkita naman siya kay Mark Parcon. Muntik na kayong matalo ah. Malakas ba talaga ang Kalapan? Malakas si Mendez. Nakita mo naman kung paano niya buhatin ang team niya. Sino mag-aakala na 5-6 lang ang isang iyon? Sabi nga ni Parcon. Napatango naman si Viray. Sino ang mas magaling sa aming dalawa? Mas mayabang ka. Ito agad ang sagot ni Parcon at napatawa naman si Viray sa narinig niya. Kung sa bagay, palagi namang sa court malalaman ang tunay na sagot. Palagay mo, seryoso ba talaga siyang maging pinakamagaling na basketball player ng bansa? Seryosong tanungan ni Viray at marahang napatingin sa malayo si Mark. Napatingin din siya kay Viray at matagal na nga rin niya itong kakilala sa Pampanga pa lang. Kung hindi nga raw ito lumipat ng bahay noong pagtungtong nila ng high school, ay baka silang 3 raw ni na Benji ang big 3 ng Pampanga. Pareho kayo ng pangarap. Sambit nga ni Parcon. Pare-pareho tayo ng pangarap. Pero sa tagal na nating naglalaro, palagay mo ba, mangyayari pa kaya iyon? Sagot naman ni Viray. Sandaling natahimik ang dalawa. Dumarami ang mga magagaling na players ng bansa. Pero hindi naman tayo ang makakapagsabi kung nagawa na ba natin iyon. Ginagalingan naman natin pareho pero sa huli
Ang mata pa rin ng mga manonood ang magsasabi kung tayo na ba ang pinakamagaling. Seryosong wika nga ni Parcon. Si Viray naman ay napahigop na ng mainit na sabaw ng order niyang ramen. Sa dami ng player na gustong maging pinakamagaling, marami na rin ang nabigo na maabot ito. Sa ngayon, gaya pa rin ng dati. Focus pa rin ako sa current kong paglalaro. Mas malayo ka na sa akin dahil isa kayo sa best teams. Ako, buwis buhay bago manalo. Para lang makasabit sa playoffs. Natatawang wika pa nga ni Viray at sineryosohan siya ng tingin ni Parcon ng mga sandaling iyon. Ang tanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Ang tanong na ito ni Mark Parcon ang biglang nagpatahimik sa diwa ni Viray ng mga oras na iyon. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.